Iba talaga ang dating ni dating Vice President. Ngayon ay Mayor ng Naga City. Dati rin congressman yan. Abay kanilang inulunsad itong Angat Bayanihan Run. Ano? At maganda pala ang layunin nito, talagang tumulong. Diyan nakatutok si Mayor Leni Robredo na tumulong sa mga mamamayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At alam nyo, tumulong din pala siya doon sa mga naging biktima ng earthquake. Di ba? Ang tindi ho. Eto, tingnan ninyo. Ha? Ang grupo nila ho. Thank you very much for joining our Angat Bayanihan Run. We can all assure you na yung participation niyo po dito will go a long way to fund the Angat Bayanihan projects. Ayan, yung Angat Bayanihan po, part siya ng Angat Buhay. Yung Angat Bayanihan po, ito yung volunteer groups that were organized after we launched Angat Buhay. So, maraming lugar po sa Pilipinas, in fact, almost all provinces, meron po tayong Angat Bayanihan chapters. And lalong-lalo na po pag sakuna, yung ating mga Angat Bayanihan volunteers ang first on the ground. So in fact, yung pinakahuli po natin, yung earthquake sa Jensan, Davao, Sarangani Province, until now po yung relief and rehabilitation efforts are still being conducted by our Angat Bayanihan volunteers. And they are able to do that dahil po sa tulong ninyo, kaya maraming salamat. Hihingi lang po kami ng paumanhin dun sa mga hindi na-accommodate. Alam po natin na pagbukas pa lang ng registration, ubos agad. Nagkaroon naman po tayo ng dagdag, pero we can only accommodate so much. So marami pong hindi nakapag-register. Pero yung promise po natin, kailan yun? Ayan o. So, Ang promise po, ayan o. Grabe ha. Angat Bayanihan Run na ginawa po sa Makati. 8,000 daw po yung mga sumali at damami pa. Anong ibig sabihin yan? Di ba? At sumisigaw nga habang nagsasalita siya na tatakbo na yan. Tatakbo na yan. Pero sabi niya, hindi ako tatakbo. Pero yung Angat Bayanihan Run ay para makatulong. Ang lakas ni Leni Robredo sa mga kabataan at mga artista. May mga artista pong nandyan. At sulit pa sila. Okay? Pero alam nyo, kasi baka alam mo naman, yung nakaraan, nung 2022 presidential election, siyempre dahil ako po ay sumuporta voluntary kay Pangulong noon ay Bongbong Marcos, ngayon President Marcos. At yan naman ay hindi ko tinatago. Pinagmamalaki ko pa yan dahil hindi naman ako nagkamaling tulungan ng voluntary. Okay? At hindi naman ako naghangad ng anumang kapalit dahil sila naman ay hindi ganoon na nakatingin sa ganon. Madali sabi, itong si Leni Robredo ang number 2 at siya ho yung mabigat na naging kalaban ni Pangulong Marcos. Yan ay dahil sa eleksyon lang. Tapos na ang eleksyon ngayon, kaya kailangan magtulungan na. Katunayan, si Pangulong Marcos matindi ang tulong kay Leni Robredo dyan sa Naga City. Maging kay Mayor Isko Moreno dito sa Maynila. Yung lahat ng kalaban, maging si Manny Pacquiao o sino man naging kalaban. Dahil kay Pangulong Marcos, ang eleksyon tapos na noon pang 2022. Kaya nagtutulungan na sila ngayon. At ako naman, ganun din ang aking paniniwala. Sa tuwing eleksyon, lalo na sa 2028, kanya-kanya tayo ng susuportahan. Kanya-kanya tayo ng paniniwala kung sino dapat suportahan. Pero after election, abay kung sinong ihahala ng presidente at nasa maayos at magandang ginagawa, tutulungan natin. Ganun po yun eh. Yan ang ating paniniwala. Dahil ako naman, prinsipyo ko ito at aking paninindigan, hindi naman ako kailanman naging oposisyon.
Ako laging kong tinutulungan ay ang gobyerno. Kahit sino maging presidente, kung nakikita kong tama ang ginagawa, sinusuportahan ko. Pag nakita kong hindi maganda ang ginagawa o may pagkukulang ginagawa, ay akin din hong binabatikos at ginagawang topic. Dahil yun ang trabaho ko. Yung kasing paniniwala ko na constructive criticism, wake up call, kailangan yan ng isang pangulo. Kailangan yan ng isang bansa. Kailangan yan para palakasin na demokrasya. Okay? Pero yung maging oposisyon ako ay hindi. Hindi ko trabaho yun. Hindi ako politiko at hindi ako kailanman magiging oposisyon ng administrasyon basta nakikita kong tama ang ginagawa. Pagka mali, sa akin mali. Pag tama, tama. Ayan. Si Leni Robredo, hindi ko talaga sinuportahan yan dahil nag-Marcos ako nung eleksyon ng 2022. Pero kung ito ay magbabalak at mapilitan siyang tumakbo dahil sa kagustuhan ng taong bayan sa 2028 election, abay, iba ang dating. Pwedeng tulungan. Lalo na kung siya ay magiging opisyal na kandidato ng mamamayang Pilipino. Aba, at ng gobyerno, halimbawa tulungan ng Malacanang, tulungan ni Pangulong Marcos, abay talagang dapat tulungan yan. Wala naman pong ginawang masama yan. Nilait-lait, binastos lang ng nakaraang administrasyon. Pero wala ho siyang bahid ng korupsyon mula nang siya ay congressman, vice president, at ngayong mayor ng Naga City. Nakita rin yun ni Pangulong Marcos, kaya kanyang tinutulungan kung ano ang mga dapat maitulong sa Naga City at sa mga mamamayan doon. Yun po yun. Kaya itong galaw na ito, Angat Bayanihan, magandang pangitain ito. Kung makikita nila at makita ng taong bayan, malakas ang suporta, ay baka maging bihikulo naman yan para sa 2028. Although hindi ko sinasabing yun ang plano. Sinasabi ko lang, pwedeng maging bihikulo, sakyan o panimula para sa muling mahikayat na siya tumakbo sa susunod na halalan. Ayun po. At yan naman po ay public knowledge. Marami talagang nagre-recruit sa kanya. Maraming nakikiusap sa kanya. Artista, mga negosyante, kabataan at matitinong Pilipino. Nandyan pa rin po yung solid na piklawan, dilawan. Hindi ho yan nawawala. Baka nga lumakas pa. Yan mo. So, ayaw niya tumakbo. Wala naman siya pang plano. Hinihikayat pa lang. Tingnan natin. Pagdating ng araw, pag lumakas at dumami ang kukumbinsi sa kanya, hindi lang politiko. Pag mamamayang Pilipino na ang nagkumbinsi, mahirap tanggihan yan. Okay? At ako'y naniniwalang meron siyang kakayanan. Dahil sa kanyang karanasan sa local position, sa Kongreso, Vice President, abogada, pwede. At yung dating sa masa at mga mamamayan, yun ang pinakamabisa. Malakas talaga ang dating niya, sa totoo lang. Kaya nga number 2 siya ng 2022 presidential election ay hindi naman nagbago. Lalakas pa yan. Please like and share, subscribe and follow.